Mahal, gusto mo ako? Ang asawa ko, si Julian, ay nagsagawa ng mahigpit na pamumuhay sa loob ng 10 taon. Nagbagong anyo na parang isang Diyos, na tila walang damdamin at pagnanasa ng tao. Bago kami ikasal, 4 na taon ng paghabol sa kanya at peres ng nabaling binti ay sa wakas naging dahilan upang pumayag siyang pakasalan ako. Pagkatapos naming ikasal, gumugol ako ng 3 taon pa at sinubukan ang bawat mapanuksong paraan para lamang mahawakan niya ako kahit minsan. Ngayon, ang ika-negatibo 900 at 99 na beses. Ngayon na o hindi na. Sa wakas ay sumusuko na siya sa aking pang-aakit. Julian, matagal na akong naghihintay. Bakit hindi ka pa nandito? Kailangan ko nang umalis. Huwag mo na akong hintayin ngayong gabi. Sofia, nagawa mo rin sa wakas. Itulak mo siya. Hubaran mo siya, Julian. Kinukuha na kita ngayon. Nakalimutan ang kanyang card holder. Dadalhin ko sa kanya. Mahal, gusto mo ako? Ginoong Thorne, nagsagawa ka ng mahigpit na pamumuhay sa loob ng 10 taon na hindi nagagalaw ng anumang damdamin o pagnanasa. Hindi ba't masyadong malaki ang sakripisyong ito para lamang kay Stella? Ano ang sinasabi mo? Si Stella ay kapatid na ampon ni Julian. Ang paborito niya, pinalaki niya. Sa puso ni Julian, walang sinuman ang maikukumpara kay Stella. Sa pamamagitan ng video na ito, kahit malaman niya na 3 taon na ang nakalilipas, pinaponte kita sa ibang bansa, sa halip na sa kulungan, hindi mo kailangang matakot sa kanya. Huwag kang matakot sa kanya. Julian, pero dating napaka-arogante niya. Natatakot ako kung malaman niya na pinakasalan mo siya para lang makapagbigay ka bilang miyembro ng pamilya. Lumagda sa pahayag ng rekonsilasyon para sa akin at ang sertipiko ng kasal ay peke. Pupuntahan niya ako. Kaya ang kasal at pag-ibig na akala ko'y napanalunan sa loob ng 7 taon sa pamamagitan ng pagpapalambot kay Julian ay pawang, isang detalyadong planado, panlilin lang. Mahal niya ako sa loob ng 7 taon na. Lagi niya akong nakikita bilang gabay na pananampalataya. Hanggat itinatago ko ito, hindi siya magtatanong. Sa labas, Tila, 3 taon na ang nakalipas. Ang aksidente sa kotse kung saan binasag ni Stella Thorne ang mga binti ko ay hindi naiulat. pagbati kay Miss Sophia Miller sa pagpapanatili ng International Latin Dance Championship. Sofia, salbaha ka. Paano mo nagawang istorbohin ang kapatid ko? Mamatay ka. Ang mga binti mo ay nagkaroon ng komplikadong bali, wala nang mabigat na aktibidad. Ang pagsasayaw ay ganap na imposible. Ang iyong adoptive na kapatid ay bumali sa 2 kong binti. Masaya ka na ba ngayon? Nagkamali si Stella. At nararapat siyang parusahan na ipadala ko na siya sa kulungan. Ako ang bahala sa iyong buhay. Simula ngayon. Kaya pala si Stella Thorne ay hindi naman talaga ipinapadala sa kulungan niya. Sa halip, nagpapasarap siya sa abroad ng 3 taon. Hindi dapat malaman ni Sofia. Kailangan nating siguraduhin na hindi malalaman ni Sofia. Huwag kang mag-alala, Julian. Malalaman niya rin, huwag matakot. Sa susunod na linggo ang birthday party ni Sophia Miller. Ang birthday party ni Sophia. Sa oras na yon, ipapalabas natin ang video na ito para sa lahat. Hindi niya kayang labanan ang pamilya Thorne.
At saka, wala siyang magulang. Hindi niya kayang tutulan si Thorn. Hindi ko sinabing ilalabas ko ito. Noong una, Sumang-ayon lang akong i-record ang video na ito kay Stella, para kung sakali. Hindi ko naman intensyon na siya ay ipahiya. Ang piging, 7 araw na lang, magpo-propose ako. Gawing tunay ang pekeng kasal. Magpo-propose. Julian, bakit? Tapos na ang lahat. Julian, maghanap ka lang ng paraan para iwanan siya. Bigyan mo siya ng bayad sa diborsyo. At tapos na. Ang mga taong nakapaloob sa panata ay hindi nagsisinungaling. Nagsinungaling ako sa kanya ng 3 taon. Nilabag ko ang aking mga panata. Magkakaroon ng kahihinatnan. Ayokong magkaroon ng gantimpala sa pamilya Thorn. Buhayin ng buhay kasama siya. Ang pinakamahusay na pagbabayad sala. Kaya iiwanan mo na lang ako. Hindi ba sabi mo lang ang mag-aalaga sa akin? Kung ang peking kasal ninyo ay maging totoo, didikit siya sa iyo na parang nakakainis na kuliti. Paano naman ako? Kaya ano ang mangyayari sa akin? Stella, kahit na maging totoo ito, Julian, hindi kita iiwan. Hindi. Iba ito. Hindi ko tinatanggap. Suzy, bantayan mo siya. Pigilan mo ang mga kalokohan niya. Ipagpatuloy ang mga plano sa kasal ayon sa schedule. Isang pagpo-propose sa birthday banquet. Julian, salamat sa iyong huwad na kawanggawa. Babayaran kita ng malaki. Sirang kalakal lang ito. Kung gusto mo, kunin mo. Sofia, 7 taon ko siyang hinabol. Ang daladala ko'y siraulong ito. At sira kong mga binti. Nakakawa ka talaga. Sofia. Ako si Julian, asawa mo. Ibigay mo ang susi, huwag mong hamakin ang kwarto ng pagmumuni. Sabihin mo lang ng isang beses. Sofia, ako si Julian, asawa mo. Ibabalik ko ang susi. Sofia. Ako si Julian, asawa mo. Stella. 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 Kaya pala, Julian Thorn. Hindi nakapagtatakang para kay Stella. Gagawin mo ang lahat. Alam ko na, hindi mo ako pinapasok sa kwarto. Ito pala ang nararamdaman mo sa ampun mong kapatid. Ito ang nadarama mo para sa kanya. Sa mga nagdaang taon, akala ko isa kang tao na walang damdamin at pagnanasa. Ang palai ang iyong pagretiro ay pagtingin sa mga larawan upang ibuhos ang pagnanasa kay Stella. Iyong masasamang hangarin. Hindi ba't sinabi ko na, magmumuni-muni ako? Huwag mo akong hintayin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nagagawin. Medyo kakaiba siya ngayon. Mabuting nakikinig siya. May mahabang bukas tayo. Oo nga. Malapit nang makalaya si Stella. Hindi pa niya alam na tayo'y kasal. Ako ang bahala sa kanya. Ako ang gagawa. Sisikapin kong iwasan. Hinding magkikita kayong dalawa. Ayos lang. Lahat ay nakaraan na. Hindi mo siya sinisisi? Bakit ko siya sisihin? Narito na ako, kapatid niyang mahal ng asawa ko. Dapat ko siyang mahalin gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi ba? Tama ba yun? Mabuti naman, 7 araw na lang birthday mo. May regalo ako para sa'yo. Magugustuhan mo. Ah, talaga? May sorpresa rin ako para sa'yo. Sorpresang sisirain ka. Ikaw at ang minamahal mong kapatid. Magpahinga ka. Hoy, Liam. Nagdidiwarasyo ang kapatid mo. Mag-a-abroad ako titira sa'yo. Maghahanap ng gwapong blonde. Bistayong estudyante. Gumaling na ang sira mong pag-iisip. Sabi ko sa'yo si Julian, ay parang buhay na Buddha, hindi maabot, bumaba na sa pedestal. Ang totoo, walang kakayahan si Julian. Pwede siyang maging vegetarian habang pero ako'y carnivora. Magpapabook ako ng flight mo. 1 linggo ang proseso. Birthday mo sa 1 linggo. May mga gwapong naghihintay. Sige, maaari kang kumain ng husto. Mukhang masaya. Julian. 7 araw mula ngayon, yun na. Paniningil ko sa'yo ang 7 taong ito. Sa bawat butil nito. Sigurado ka bang si Stella pupunta sa ganitong lugar? Ayon sa lokasyon na ipinadala ng security team ni Stella, nasa dito siya. Ang daming tao ngayon. Hindi ba't karaniwang tahimik dito? Narinig ko na isang mayaman na dalaga ang nagdiriwang ng farewell party dito at kinuha ang karamihan sa lugar. Julian, maaari po, hindi ba yan ang asawa mo?
Sofia, anong klaseng farewell party? Kaya, saan ka pupunta? At ikaw, sumasayaw at nakikipag-flirt sa male model na ito, hindi ka ba natatakot na magagalit si Julian? Nagpasya na akong iwanan siya. Ano ang galit niya? Ano ang pakialam ko doon? Huwag kang magpalabis. Alam ng lahat na lumalayo ka sa mga nightclub sa loob ng maraming taon para sa iyong asanto. Bukod pa riyan, hindi mo ba napansin ang anuman? Matagal ka na niyang tinitingnan. Julian, ang iyong asawa ay sumasayaw. Nakikipag-flirt sa kanya. Hindi ka ba kikilos? Alam niya ang kanyang mga limitasyon. Hindi siya lalagpas sa linya. Talagang hinahangaan kita. Kahit na peke ang asawa ko, hindi ko matiis ang kanyang paglalaro sa harap ko. Totoong nagtataka, ano kaya ang dahilan para maging emosyonal ka? Maaari ko bang makuha ang numero mo? Oo. Sino ang nagdala sa iyo dito? Ibigay ang iyong impormasyon sa mga hindi kilalang tao. Bakit hindi ko magawa? Lumapit ka dito. Bakit hindi ko? Ibigay ang aking impormasyon. Sinabi mong hindi ka nagmamalasakit. Ang ginagawa ko, hindi mo dapat pakialaman. Sino ang nagsabi na hindi ako nagmamalasakit? Hindi ka nagmamalasakit sa akin. Iniiwasan mo ako at ayaw mo akong makita. Julian, dati akong binibigyan ng maraming bagay. Bakit ka nagbago ng husto? Pagkatapos ng 3 taon na ako'y nasa ibang bansa. Iyon ay dahil Dahil gusto ka niya. Kapag nakita ka niya, hindi niya mapipigilan ang sarili niya. Pinakasalan niya ako para lang sa iyo. At nanatiling malinis para mas gugustuhin niyang ilabas ang kanyang pagnanasa. Habang tinitingnan ang iyong mga larawan, kaysa mahawakan ang ibang babae. Hindi mo masasabi. Hindi ka na nagmamalasakit. Stella, itigil mo na. Nagmamalasakit pa rin ako. Umuwi na tayo. Ayoko. Julian, maaari ba tayong bumalik sa dati? Gusto ko ang dating kapatid ko. Ang isa na. Aking lang tinitingnan. Julian, kaya kitang bigyan ng kahit anong gusto mo. Stella, hindi natin ito magagawa. Nakalasing ka. Bakit hindi, Julian? Hindi tayo magkadugo. Gusto mong manood, Binibini? Hindi mo ba gustong subukan? Male model. Binibini, malinis ako. Julian, sino ang nagsabi na hindi ako gagawa ng labag sa alituntunin? Ginang, bakit nagmamadali? Hindi ka ba nasisiyahan sa asawa mo? Stella, hindi natin magagawa ito. Ipapasundo kita kay Zeke at uuwi ka. Anong problema, Ginang? Ang pakikipag-ugnayan ng asawa mo. Huwag kang magtanong. Kung mas marami kang malaman, mas mabilis kang mamamat. Ginang, kung kailangan mo ng anuman, tumawag ka lang. Lagi akong nandito para sa'yo. Matapang ka pa rin pagkatapos ng 7 taon. Aking Rosas. Ito ang huling beses kong sasabihin. Hindi ako interesado sa'yo. Kung maglakas loob ka, magpakita muli. Sisiguraduhin kong hindi ka makakaligtas sa paaralang ito. Manyak. Nandidiri ako sa lahat ng masasamang tao na tulad mo. Puno ka ng kasamaan. Sayang ang magandang mukha. If. Tara na. Pero, siya ay mapagpigil, hindi nahawakan sa 7 taon. Kung kahit iyon ay mabigo, baka hindi na gusto ng Rosas ko ang mga lalaki ngayon. Ginoong Blackwood, paano kung sa susunod? Mas kaunti ang iyong habarin? Magandang punto. Itago mo ang card na ito para sa akin. Ito ang unang tip na nakuha ko. Nakawala si Stella sa kulungan ngayon. Hindi mo ba gustong makisama sa kanya? Hayaan mo siyang manatili sa bahay. Manatili ka muna. Magandang pagkakataon nito para magbonding kayo. Ako na ang magluluto ng hapunan. Bilang paghingi ng paumanhin para sa kanya. Ang birthday wish ko ay simple at malinaw. Kumain ang lutong bahay ni Julian mismo. Hindi ako nagluluto. Pakiusap kahit isang beses lang. Magluto ka lang ng isang putahe. Kahit ano ang lasa, kakainin ko. Hindi ko sasayangin ang pagkain. Hindi ko gusto ang kusina. Oh. Kaya hindi dahil hindi ka marunong magluto. Para lang sa kanya ka nagluluto.
Julian, tingnan mo kung gaano kagwapo ang lalaking ito. Kakakilala ko lang sa kanya. Burahin mo. Bakit, Julian? Lagpas na ako sa 20s ko. Hindi ba ako pwedeng makipag-date? Sinabi ko, burahin mo. Binura ko na. Julian, bakit ka mas mahigpit pa sa isang boyfriend? Julian, nagsiselos siya. Sofia, nakabook na ang mga tiket. Sa iyong kaarawan, may nakitang lalaki. Anong mga flight ticket? Anong lalaki? Saan pupunta? Oh, babalik si Liam para sa birthday ko. Hinihiling ko sa kanya na humanap ng lalaki para kay Man. Anong problema? Ha? Wala. Ang birthday mo. Mabuti at bumalik si Liam. Maaari nating masaksihan ito ng sabay-sabay. Saksihan. Saksihan kayong dalawang magkapatid. Para ba ito sa pagpapahiya sa akin? Tiningnan siya ni Julian na para nakatitig sa sarili niyang Diyosa, tulad ng dating pagtitig ko sa kanya. Julian, huwag mo akong iwanan. Ikaw lang ang nagmamalasakit sa akin, Julian. Bakit ka ganyan kagalit? Bakit, miss, hindi makuha ang puso ni Julian? Gusto mo bang hukayin at itago? Ethan, nababaliw ka na ba? Ito ang rooftop. Hindi ako tulad ng duwag na si Julian. Ang babaeng pinagtuunan ko ng pansin. Isasakripisyo ko ang lahat para makapiling siya. Stella. Stella. Miss, tingnan mo ang paraan ng halik ni Julian. Parang birhen, di ba? Nalasahan mo na ang mga labi ko. Gusto mo pa bang? Tikman ang murang basura na yon. Ano ang nakakatakot sa'yo? Talaga bang si Julian ay mahalaga sa'yo? Mahirap ba? Tinutusok ka ba? Ethan, Ano ang nasa isip mo, Binibini? Ang ibig kong sabihin ay ang pader. bakit ka nandito? Na-miss kita. Bumili ako ng katabi, ang iyong kapitbahay. Hindi ba pwede? Ito ang pinakamahal na residential area sa lungsod. Kumikita ba ng ganoon kalaki ang mga male model? Katanggap-tanggap naman. Upang habulin ka. Kahit ibenta ko lahat ng pag-aari ko. Nabaliw ka na ba? Ito ang tirahan niya. Binibini, huwag mo akong pakakawalan sa pagkakataong ito. Kapag nagpasya kang iwan si Julia, tandaan mong hanapin ako. Susunod ako sa'yo. Julian, may lamok ba sa bahay ninyo? Nangingilabot ang mga labi ko pagkatapos magising. Kukuhanan kita ng pamahid. Sa tingin ko ang mga labi ni Stella ay hindi kagat ng lamok, mukha silang nahalikan, at ginawa. Huwag kang magbiro. Single si Stella. Paano mo nasabi? Na para bang ikaw ay laging humahalik sa mga lalaki? Siyempre naman. Narito ang kapatid mo, isang lalaking handa na. Siya ang asawa ko. Paano kung halikan natin ang isa't isa? Para makita ni Stella kung ang mga labi niya ay nahalikan ba ng isang lalaki. Mayroon akong trabaho. Bumalik sa kumpanya. Hindi niya makontrol ang nararamdaman para sa kapatid niya. Ngunit iniiwasan ang sarili niyang asawa na parang salot. Anong banal na mapagkunwari pala siya. Alagaan mo ang iyong sarili sa bahay. Maaari kang pumunta kahit saan sa bahay, maliban sa silid ng meditasyon. Bakit? Ano ang nasa silid ng meditasyon? Kailangan ko itong makita. Hoy! Ito ay lahat. Julian, masyado itong marumi para sa iyo, hindi ba?
Ito ay isang mapayapang kanlungan. Ginugulo mo ang enerhiya dito. Dapat ka nang umalis. Dito siya nagtatap ng kanyang hindi pag nanasa sa iyong kapatid. Kakaiba. Bakit ako sobrang inaantok ngayon? Stella, nakuha mo na at pinutol ang buhok ko. Oo, ginawa ko. Ang paaralan ay may charity event, nagbibigay ng mga gawang kamay na wig sa mga pasyente ng kanser. Ang iyong buhok ang pinakamaganda. Ang bait-bait mo talaga, hindi ka magagalit. Paano mo nagawang sampailan ako? Minamahal ako ni Julian na parang buhay niya. Hindi niya ako mahahawakan. Sino sa tingin mo ang iyong sarili? May tao. Mabilis, may tao. Hawakan mo siya. Mga tauhan ka ni Julian. Lahat kayo, pag-isipan ninyong mabuti. Sa puso ni Julian, sino talaga ang pinaka-importante? Kaya alam ng lahat sa lahat ng oras kung gaano kahalaga si Stella kay Julian. Ako lang ang gumugol ng lahat ng taong ito upang matuklasan ito. Ang di umano'y sikretong nakakagulat ng mundo. Stella, talaga bang iniisip mo, lagi kanyang poprotektahan, anuman ang mangyari? Oo, naniniwala ako. Mula pa noong maliit ako. Kahit ano pa ang ginawa ko, poprotektahan niya ako. Kahit sinasaktan ng kanyang asawa. Sofia, pakinggan mo ako. Ako lang ang para sa kanya. Sofia, sa pagkakataong ito lang, kunin mo ito bilang bayad sa iyong 7 taon ng pagkabulag at ang halaga ng hindi pagmamahal sa sarili. Mula ngayon, kung ang iyong bulag na pag-ibig ay muli kang sasaktan, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Ilan ang tinamaan mo? 99. Kung gayon, bilugin natin. Anong ginagawa mo? Nasunog si Stella. Tumawag ng ambulansya. Huwag kang gagalaw. Nakuha ni Stella ang iyong skin graft. Anong sabi mo? Nasunog si Stella dahil sa'yo. Ayaw niya ng anumang peklat. Ang kulay ng balat mo ang pinakamalapit sa kanya. Kinuha namin ang balat mo para sa graft niya. Julian, kung gusto akong patayin ni Stella, papayag ka nang walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, siya ang naunang nagkamali. Kaya't pinutol ko rin ang hibla ng kanyang buhok bilang parusa. Babawiin ko sa'yo lahat sa hinaharap. Hindi mo ba nais makipag-date sa akin pagkatapos ng iyong kaarawan? Sino ang nagmamalasakit? Julian, walang nananakot ng tao tulad mo. Sa iyong paningin, ako ba ay isang aso lamang na maaari mong tawagin sa isang turo at luluhod sa iyo? Anong kalokohan? Ganyan ka lang, inaabuso mo ang pagmamahal ko sa iyo. Inaabuso mo lang ako. Ang aking walang kondisyong pagpaparaya sa at walang hanggang pagmamahal. Hindi mo man lang itinuring akong tao. Julian, paano ko nagawa na mahalin ka? Alam kong galit ka, pero pangako ko sa'yo, ito na ang huling beses, hindi ka na niya sasaktan. Julian, ang tanging makakasakit sa akin ay ikaw. Huwag kang gumalaw. Kung gumalaw ka pa, babuka ang sugat mo. Nagmamalasakit ka pa rin ba sa akin? Hindi lang pagmamalasakit ito ngayon. Ano mang gusto mo, ibibigay ko ang lahat. Kasama ang pagmamahal. Maaari bang ang isang santo na walang damdamin at pagnanasa ay tunay na magmahal? Sisikapin kong mahalin ka. Umalis ka. Julian, huwag mong tutulutan na maliitin ang salitang iyan. Kung hindi mo ako mahal, marami pang iba ang magmahal sa akin. Sabi ko, umalis ka. Magpahinga kang mabuti. Lahat ng aking pangako sa'yo ay matutupad sa pagdiriwang ng kaarawan. Julian, sa araw na iyon, hihintayin kita. Aayusin natin ang lahat ng utak na ipinatao mo at ng iyong kapatid. Magkasama. Sofia, paumanhit. Naging masyadong padalos-dalos ako noong araw na iyon.
Julian, hindi niya ako sasaktan, di ba? Hindi niya gagawin yon. Sa aking tabi, walang sino man ang mangangahas na manakot sa'yo. Mga tala na sinulat ko lang, mga tasa na nagamit ko na, kwintas na ibinigay ko sa kanya, at ang kwintas ng dasal, paulit-ulit niyang hiningi, ang dasal na hiningi niya sa akin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Wala lang yon. Ayoko na nit mga gamit, pati na rin ikaw. Ako, si Sophia Miller, wala akong gusto. Julian, ano ba talaga ang ginagawa? Hindi mo pa. Nahulog ka na ba sa kanya? Hindi. Pakiramdam ko lang, dahil sa'yo, may utang na loob ako sa kanya. Pinarusahan mo ba ako para sa kanya? Sinunog niya ako, at hinayaan mo lang siya. Julian, sa puso mo, siya na ba ang mas mahalaga kaysa sa akin? Hindi siya. Ikaw ang palaging pinakamahalaga. Sa birthday banquet niya, ilabas ang video ng panunokso niya. Maniniwala ako na hindi ka nahulog sa kanya. Ipinapangako ko sa'yo. Alam kong ikaw ang pinakamabuti sa akin. Julian, pupunta ka ba? Para pag-aanin ang loob niya. Mukhang talaga, galit siya ngayon. Hindi kailangan. Kapag naproseso na niya ito, kukunin niya lang ang mga ito. Naniniwala akong magiging maganda ang birthday ko. Talagang magiging engrande. Palitan mo lahat ng video ko sa cellphone ni Julian at palitan mo ng mga ito. Limitadong kwintas ni Princess Diana. Auction sa France. Gusto mo ba, Sophia? Hindi, sa ngayon gusto ko lang maging reyna. Bukas pupunta ako ng France. Bibigyan kita ng regalo. Babalik ako ng France bukas. Magdadala ako ng regalo pagbalik. Bawat pangako ko. Tutuperin ko isa-isa. Kahit ano pa yan. 3 taon na ang nakalipas tungkol sa pagkakabunggo ni Stella Thorne na nagdulot sa akin ng malubhang pinsala. Gusto kong muling buksan ito. Ulat ng pinsala, ang ulat ng aking pinsala, at lahat ng kaugnay na ebidensya. Ang iyong asawa ay naglabas na ng pahayag ng pagkakasundo. Nagkasundo ang dalawang panig, ibinawi na ang kaso. Hindi asawa ko si Julian Thorne. Peke ang sertipiko ng aming kasal. Dagdag pa rito, 3 araw na ang nakalipas. Sinaktan ako ni Stella Thorne at sinadya niya akong saktan. Kinuha niya ang aking balat para sa graph. Nang walang pahintulot ko, inihiling ko na siya ay idemanda sa maraming krimen. CJ. Emma Miller, nauunawaan namin ang partikular na sitwasyon. Sage, Emma Miller, hintayin na lang po ang aming balita. Julian, Stella, naghanda ako ng isang sorpresa para sa bawat isa sa inyo. Maligayang kaarawan sa akin. Sana hindi ko na kayo muling makita pagkaalis ko sa bansang ito. Ginoong Thorne, pumunta po ba kayo ng France para bilhin ang kwintas na ito bilang regalo sa kaarawan ni Madam? Hindi. Matagal nang gusto ni Stella ang kwintas na ito. Isipin mo na lang na welcome back gift. Ginoong Thorne. Ang balangkas na iyon, bakit kamukha na kamukha ni Madam? Hindi yun maaari. Nasabi ko na sa kanya, may sorpresa sa birthday banquet. Dapat nasa bahay na siya ngayon, nagbibihis ng maayos. Bukod pa rito, para sa akin, hindi na siya nagsusuot ng ganitong revealing na damit sa mga taon. Ito ang iyong regalo. May mas malaking sorpresa sa birthday banquet ngayong gabi. Gaya ng akala ko,
Ang mamahaling kwintas ay kay Stella Thorne. At ako lang pala. Isang maliit na regalo lang. Pero Julian, hindi na kita mahal. Hindi mo na ako kailanman mabubuli. Ethan, aalis na ako. Susundan mo ba ako? Ginoong Thorn. Ang piging ngayong gabi, ilalabas mo na ba talaga ang video ni Ginang Thorn? Pinarusahan ko si Stella dahil sa kanya. Malungkot si Stella. Ginoong Thorn. Alam ko kung gaano mo gusto si Stella. Ngunit si Ginang Thorn pa rin ang asawa mo. Nagkagusto siya sa iyo ng 4 na taon, at 3 taon ka ng kasal. Hindi mo ba nakikita kung gaano kanya kamahal? Babawi na lang ako sa kanya mamaya. Pero hindi ko maaaring hayaan si Stella na malungkot. Ginoong Thorn. May alam ako, hindi ito dapat sabihin sa akin. Pero hindi mo iniisip na malupit ka kay Ginang Thorn. Si Ginang Thorn ay napakasaya. Mahilig siya sa mga nightclub. Ngunit mula nang ikasal siya sa iyo, huminto na siya sa pagpunta sa mga lugar na iyon. Itinapon niya ang kanyang mga damit at ang kanyang mga pabango. Araw-araw kumakain siya ng vegetarian o nagbabasa ng mga kasulatan ng Budismo. Handa na ang hapunan. Tikman mo. Ako mismo ang gumawa. Sa tuwing nag-iisa ka, naghihintay siya sa pintuan. Noong minsan nang nag-iisa ka upang mag-ayuno ng 3 araw. Si Ginang Thorn ay nagbantay sa labas mismo ng pintuan sa loob ng 3 buong araw. Nang magising siya, nahimatay siya dahil sa gutom. Nang siya ay magising, ang kanyang unang salita ay ang pagtanong tungkol sa iyong kalagayan. Naaalala mo ba kung ano si Ginang Thorn noong una mo siyang nakilala? Nakita ko siya, si Ginang Thorn. Siya ay masigla, maliwanag, parang bola ng apoy. Ngunit mula nang ikasal siya sa iyo, hindi mo ba iniisip na napapagod na siya at hindi na siya nagiging tulad ng dati? Kaya ikaw si Julian. Narinig ko na lumaki ka sa isang templo ng Budismo. Tunay ka bang walang pagnanasa? Thorn. Dahil mahal ka niya ng sobra, kaya niya pinipigilan ang kanyang tunay na sarili. Ngunit paano kung dumating ang araw? Matanto ni Ginang Thorn. Napagod na siya sa pagmamahal sa iyo? Sa puntong iyon, kung iwan ka niya, matatanggap mo ba? Pangangalagaan ko siya ng mabuti. Hindi niya ako iiwan. Sa kanyang regalo, magdagdag ng 10% ng mga share ng Thorn Group. Sige. Mga ilaw, musika, mga lobo, lahat ay naensayo na. Handa na ang lahat, habang si Thorn papasok. Julian, nandito na lahat. Malapit na sigurong dumating si Sofia. I-play na natin ang video na iyon. Makikita niya ito pagpasok. Ginoong Thorn. Palitan ng larawan ni Sofia sa dati niyang suot na pulang bestida. Umalis ka na. Julian, uurong ka na ba? Stella. Hindi ngayon. Mamaya. Okay. Hindi ka pa nagiging huli. Sa pangako mo sa akin kahit isang segundo. Walang espesyal para sa kanya. Stella. Stella. Julian, huli na. Stella. Stella. Tigilan mo yan. Sabi ko patayin mo. Si Julian Thorn sa video. Gawa niya yun? Tingnan mo. Ang larawan sa harap niya. Si Sophia Miller yun, tama? Tumahimik ka. Julian, para sa inyo ng kapatid mo. Sana'y magkaroon kayo ng mahaba at masayang at maging mapalad sa mga anak agad. Julian, ikaw. Stella Thorn, ang 3 taong hit and run mo na ikinasugat ni Miss Sophia Miller, ang pandaraya sa rekonsilyasyon, case na muling isinampa ng nagsampa, makipagtulungan sa pulis, at sumailalim sa bagong investigasyon. Julian, ayoko makulong. Ililigtas mo ako. Julian. Ginoong Thorn. Mga dokumento ng rekonsilyasyon. Mukhang alam na niya lahat. Dati, kahit isang salita lang ang ipadala ko. Ibablock niya ng buong talata.
Blinok na niya ako ng lubusan. Hindi ito nangyari noon. Nangyari noon. Hinabol niya ako ng 7 taon. Palagi niyang sinasagot agad ang tawag ko, at sinasagot ang mensahe ko sa 1 segundo. Ginoong Thorn. Ginang Thorn, alam na siguro ang lahat. Gusto niyang putulin ang ugnayan niyo. Yung babaeng nakita mo, sa hagdanan ng airport. Baka si Ginang Thorn. Imposible. Mahal niya ako. Paano niya ako iiwan? Naiintindihan ko na. Dati sinusubukan niya lahat ng paraan para maging malapit sa akin. Ngayong oras, dapat isa rin ang kanyang pakana. Nasa bahay siya ngayon, naghihintay sa pagbalik ko. Tama. Sofia. Tungkol sa problema ni Stella. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Hindi niya kayang humarap sa anumang hirap. Tulungan mo akong ilabas siya sa istasyon ng pulis. Kahit ano ang gusto mo, may bibigay ko. Sophia Miller. Huwag kang mag-alala. Hindi na maulit. Talaga? May surprise ako para sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin? Wala. Hindi kailangan. Umalis ka. Hindi mo ako mahal, pero marami ang nagmamahal sa akin. Sophia Miller, siya. Wala na siya. Nandito na po tayo, miss. Lumipat na po ang kuya ko, si Leah. Evek. Sophia, nahabol na kita. Hindi ka makakatakas ngayon. Hindi ako tumatakas. Ngayong gabi, magpapasasa ako. Sophia, hindi ako tulad ni Julia, yung peking santo. Kapag natikman mo, hindi ka nagugustuhin bumalik. $1,000,000 kada sesyon. Ako ang magbabayad sa iyo. Masarap ba? Evek. Masakit ang pagluhod. Hayaan mong gawin ko. Ako na ang gagalaw. Bawal ang pagguho ng estatwa ni Buddha. Kailangan mong lumuhad at magsisi. Hindi maganda ang mga binti mo. Lumuhad ka ng 7 oras. Kahit ang ordinaryong modelong kinuha ko ay alam na. Naalagaan ang nasugatang binti ko. Gayunpaman, malamig niya akong pinarusahan. Ang nakakatawa ay, nagsinungaling pa rin ako sa sarili ko na mahal niya ako. Sobrang hangal ko. Ano ang nasa isip mo? Masakit ang binti ko. Lubos akong nasiyahan kagabi. Sasagutin ko ang iyong mga pamasahe pa uwi. Paano naman? Ikaw, saan ka galing? Bumalik ka doon. Nagkasundo tayo na mananatili ako. Kakabalik ko lang sa kalayaan ko. Ayokong mapako. Hahanapin kita kung kinakailangan. Maging mabuti ka. G. Blackwood, ikaw, ito. Hindi mo ba nahahalata? Nagagamit na naman ako para sa katawan ko. Imposible.
Ikaw, ang bunsong master ng 8 marangal na bahay. Lakas ng pamilya na umaabot sa buong mundo. Ginamit bilang lalaking modelo ng roses na ito? Gusto niya ako. Itabi mo itong card. Ito ang pangalawa kong pinagkakitaan. Stella. Ngayon, ang ebidensya ng pulisya ay masama para sa'yo. Julian, hindi ko talaga sinasadya ang pagbangga. Hindi ko alam anong ebidensya ibinigay niya para pag hinalaan ako ng ganito. Aksidente lang yun 3 taon na nakalipas. Julian, anong gagawin ko? Galit na sa akin si Sophia Miller. Ngayon, papatayin na talaga niya ako. Huwag kang mataranta. Anong nangyari? Nabangga ko si Sophia Miller. Tumawag siya, pero hindi ko sinagot. Bigla siyang sumingit sa sasakyan ko. Hindi ako nakapigil agad. Pakiramdam ko, baka nasaktan ko siya nang hindi sinasadya. Julian, wala talaga sa plano ang mangyari to. Nakainom lang ako ng kaunti, lasing na ako, malabo na ang paningin ko. Anong gagawin ko? Wala na ba ako pag-asa? Makukulong na ba ako? Huwag matakot. Hindi mo kasalanan. Protektahan ka ng kuya mo. Sophia Miller, napinsala kita, ang taong mahal mo, kapatid ko. Ang tutulong sa akin makaligtas. Naniniwala ako sa'yo. Julian, dahil kaya kay Sophia, napansin niyang may gusto ka sa akin, naghihiganti ba siya, malalagot na ba ako? Hindi na kailangang kabahan. Makakahanap tayo ng paraan. Mr. Thorne. May balita mula kay Mr. Ling. Malala ang sitwasyon ni Stella ngayon, kundi pumayag si Mrs. Thorne. Ang mangyayari, habang buhay na makukulong si Stella. Hanapin mo siya, iuwi mo si Sophia Miller sa akin. G. Thorne. Ginang. Thorne, sa pagkakataong ito, hindi ka na nga isinama sa kaso. Ayos na yun. Paano mo? Nalalabanan pa rin si Stella? Siya ang tunay na biktima. Basag ang kanyang binti. At nasira ang kanyang buong karera sa pagsasayaw. 3 taon na ang nakalipas, tanda mo. Si Stella ay laging walang kasalanan. Naumaling siya sa akin, kaya niya inasar si Stella. Siya ang may gawa nito. Ipaghahanda ko ang buhay ko para sa kanya. Hindi ba't sapat na yon? G. Thorne, sa tingin mo ba sapat ang kabayaran? Nandito si Ginang. Thorne, sinundan ka ng 3 taon, buong puso. Masaya siyang naniwala rito, na sa relasyong ito, nakuha niya ang puso mo. Ngunit hindi mo man lang siya binigyan ng sertipiko ng kasal. Hinayaan mo siyang makita. Sa totoo lang, para kay Ginang. Thorne, ang 3 taon na ito ay nagpapanggap ka lang na kasal. Niloloko mo ang kanyang nararamdaman. Oo, nilinlang ko siya. Gayunpaman, inasar niya muna ako. Kahit na siya ay mang-insulto o magalit pa, kaya kung tiisin yon, hindi niya dapat patuloy na pagkausuhan ito. Hindi niya dapat atakihin si Stella. Hindi ganyan si Ginang. Thorne. Ito ang mga bagay na itinapon niya, na kinolekta ko nung hinanap ko siya. Maaari mong buksan at tingnan. Huwag ka nang sumayaw. Halos gumaling na ang aking binti. Ang apelyido namin ay hindi pinapayagan ng mga bastos na sayaw na ito. Ito ay paunawa sa operasyon, Ginoo. Nangyari ito 3 taon na ang nakalipas. Hindi ba niya nabanggit na ang kanyang binti ay hindi na talaga maaaring operahan? Naaalala mo ba ito? 3 taon na ang nakalipas noong nagpakasal ka, ay unang araw. Sa totoo lang, noong araw na yon ay ang araw ng operasyon ni Mrs. Thorne. Ngunit bago yon, nakita mo, ang protection na token para sa iyong ina. Matagal na akong ermitanyo. Paano mo ibibigay ang pangkaraniwang token bilang regalo sa kaarawan ni nanay? Hindi mo alam na ang mga hindi taos puso ay magiging boomerang? Paumanhin, mahal. Hindi ko maintindihan, kaya sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Kukuha ako ng isa pa para sa... Ang protection na token. Kailangan mong pumunta sa Temple of Mercy at kunin ito sa pamamagitan ng pagyuko sa bawat hakbang. Ngunit ang aking binti. Dahil sa isang sinabi mo,
Si Mrs. Thorne ay nagpunta doon magdamag sa templo sa Mount Fan sa Copper City. Yumuko siya sa bawat hakbang. Lumuhad siya buong daan pataas. Sa lahat ng 999 na baitang, nakuha niya ang protection na token na binanggit mo. Nanalangin siya para sa iyo, nakakakuha ng maraming anteng-anteng para sa kapayapaan. Nang nagpagamot siya pagkatapos, dahil sa pangalawang pinsala, wala na itong lunas. Talaga bang ganyan siya kahanggan? Talagang siya ay hanggal. Tinuring niya ang bawat salita mo, na parang tunay na banal na orakulo. Ginawa ito ng buong puso. Isang babaeng napakagiliw sa iyo. Paano niya isasabutahe ang iyong kapatid? Lumabis na si Mrs. Thorne. Siya, baka hindi na bumalik. Oo, babalik siya. Siguradong babalik siya. Kung ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Siguradong babalik siya. Mr. Thorne, lumabas ka at hanapin siya. Hello. Ang 18 Buckblondes, mga blue-eyed hunks para sa aking kapatid. Kaya, sabihin mo sa akin, kailan sila darating? Halos nasa bahay na ang aking kapatid. Hindi sila darating. Ang iyong kapatid ay akin na. Liam, mag-usap tayo. Pag-usapan natin ang mga regalo sa kasunduan. Liam, uwi na ako. Ikaw, anong nangyayari? Ethan, anong ginagawa mo sa bahay ko? Ako. Huwag mong sabihin, nasa dalawang panig ka. Lumayas ka. Liam, ang nasaksihan mo ay hindi talaga ang iniisip mo. Isang pagkakamali, punyeta. Nakita ko, ano pa ang ipapaliwanag? Nakikita ko ang mga pandaraya mo. Huwag mong kalimutan ng hati natin at marami pa akong sasabihin. Lumayo ka sa kapatid ko. Kahit gawin mo akong alabok, papayuhin pa rin kita. Liam, Umalis ka dito. Tigil. Hindi ka naman talaga nakipagtalik kay Ethan, di ba? Liam, hindi ba siya model lang naman? Divorce na ako. Nag-celebrate ako. Nagbayad lang ako para sa kaunting saya. Seryoso, sino nagsabi sa'yo na model lang siya? Siya, si Ethan, ay ang batang Panginoon ng 8 marangal na bahay. Siya ay isang top-tier elite. Nakipag-date siya sa mga babae sa buong mundo. At tinatawag mo siyang model? Siya. Talaga namang sinira ko ang buhay mo dahil nahihirapan ka na naman sa pagpili ng lalaki. Umalis sa mga Miller 7 taon na ang nakalipas. Ayaw mong sumama. Ipinilit mong sundan ang sampang pekeng santo. Nakakita ka na ng liwanag. At pagkatapos ay... At ngayon, nakisama ka na kay Ethan? Kapatid ko, maaari bang itigil mo na ang pagpili ng lalaki mula sa putikan? Liam, naglilibang lang ako sa kanya. Bukod pa rito, isipin mo ito. Nagbayad ako para makasama ang batang Panginoon ng 8 marangal na bahay. Wala naman akong nawala, di ba? Hindi na nga, makikipagtalik sa kanya. Aking mahal na kapatid. Makinig ka naman sa akin minsan, lumayo ka sa kanya. Si Ethan ay hindi lang bastos. Isa rin siyang manyok. Kapag nakita mo siya, ngayon pa lang, lumayo ka sa kanya. Naririnig mo ba ako? Ginoong Blackwood. Sir, ano po ba talaga ang nakakainis sa inyo ngayon? Masama ang reputasyon ko. Pinalayas ako ng bayo. Ginoong Thorne. Ginoong Thorne, may balita tungkol kay Ginang Thorne. Nasa bansa Asia. Mag-book ng flight papuntang bansa A, ngayon na. Pero ano yun? Kailangan nating ibalik si Sofia. Spoiled si Stella. Hindi niya kaya ang makulong. Baka dapat mong makita mismo. Ginoong Thorne, si Ginang Thorne, talagang hindi na nagmamalasakit sa'yo. Imposible. Minahal niya ako ng 7 taon. Ilang araw lang. Malinaw na peke ang mga litratong ito. Sinadya niyang ipadala ang mga iyon. Ginoong Thorne, bakit hindi ka tignan ng mas malapitan? May nagamit na kondom sa ilalim ng sofa. Alam mo. Peke ito. Siguradong peke ito. Sophia Miller. Talaga namang kakaiba ka. Mag-book ng pinakaunang flight papuntang bansa A, ngayon na. Bilis. Sige. Sandali. Gayon din, alamin kung sino ang lalaking ito. I impect mo ang mga gamit na iyon para sa akin. Dahil sinabi ni Julian sa akin na huwag maging matipid. 3 taon na akong hindi namimili. Masarap talaga ang pakiramdam na yon.
Binibini, mukhang hindi na kayang buhatin ng kasintahan. Kasintahan? Ethan, tapos na ang ating transaksyon. Tapos na ako. Teka muna, hayaan mong magpaliwanag ako. Sofia! Bakit ka bumibili ng napakaraming bagay? Ilang card ang na-max mo? Babayaran ko ang mga iyon para sa'yo, gayon din. 10% ng shares ng Thorn Group, ililipat ko sa iyo ang mga iyon. Bumalik ka na sa bahay. Ye ex-asawa, ano ang iniisip mo? Nasa akin si Sofia, hindi na siya babalik sa'yo. Kahit pa subukan mong galitin ako, dapat pumili ka ng malinis. Siya ay kasuklam-suklam. Si Ethan Blackwood ay hindi lamang ligaw, siya rin ay baluktot. Ang mga damit ng mga babaeng ito. Bakit pamilyar ang itsura? Sofia! Alam kong galit ka kay Stella. Nasa loob na siya ng ilang araw. Natuto na siya ng aral. Palabasin mo siya sa piyansa. Kapag nasa bahay na tayo. Ikaw pa rin ay si Mrs. Thorne. Si Stella lang ba ang nananakot sa akin? Ano ang mali? Nakuha mo ba ang sorpresa na binigay ko? Nakuha mo na. Ang nangyari sa kanya ay nasa nakaraan na. Palabasin mo lang siya sa piyansa. Bibigyan kita ng kahit ano. Mula ngayon, buong puso akong mamahalin ka lang. Hindi mo gustong magkaroon ng pagiging malapit sa akin. Palabasin mo siya sa piyansa. Tapos tayo. Hindi na kailangan. Ye ex-asawa. Nasiyahan ko na si Sofia. Ano ang ibinigay ng asawa ko sa'yo para kumilos kasama siya? Bibigyan kita ng 10 beses pa. Ngayon, lumayo ka na agad sa aming paningin. 2 beses? $1,000,000. Ano? Babalikan mo ba ang gastos ko? Alam kong hindi ka ganoong tao. Sabi ko, bibigyan kita ng kahit ano ang gusto mo. Ang bahagi sa likod ng tenga ni Sofia. Mayroong nunal. Ang pinakasensitibo niyang bahagi. Alam ba ni ex-asawa yan? At dito, si Sofia, gaya ng dati. Hindi matanggap na halikan ko siya dito. Ye ex-asawa. Alam mo ba? Sofia! Ginawa mo ba talaga? Iyan kasama siya? Ginawa ko. Tapos ano? Gumamit ka ng 2 kasal para linlangin ako ng 3 taon. Proud ka ba sa sarili mo? Kasalanan ko ang issue sa kasal. Nakuha ko ang tunay. Legal pa rin tayong kasal. Kung makalaya si Stella sa piyansa. Ang kasong ito sa gigolo na ito. Pwede ko baliwalain. Pagpapalit ng sarili mong kasal para sa kalayaan ng kapatid mo. At pagkatapos ay ialok na parang kawanggawa. Iniisip mo bang nakakaantig yan? Pasensya na. Hindi ko ito nakakaantig. Nakakadiri ka. Minahal mo ako. Pero hindi kita mahal. Si Stella ay kapatid ko lang. Huwag kang magselos sa kanya. Sofia, piliin mo pa rin ako. Bigyan mo lang ako ng pera. At akin ka na. Hindi tulad ni ever ex-husband na nag-isip pa rin sa kanyang mahal na kapatid. Posible kaya na. Tinawag siyang baluktot ng kapatid. Dahil ang marangal na ito, young master ng 8 noble houses, ay may fetish sa pagiging gigolo. Kung wala kang pakialam, pagkatapos siyang makalaya, pwede ko siyang ipadala sa ibang bansa. Hindi na niya tayo guguluhin. Ipapadala ko ba siya sa ibang bansa? Tapos, isang araw pag malungkot siya, babagsak ba siya para sampalin ako ng 100 beses? O sa halip sa pagkakataong ito, sasalpukin ba niya ako? Sofia, hindi ka pwedeng bumalik sa kanya. Saka, natutulog ka sa akin. Gusto ko ang pera mo. Gusto kang patayin ni ever ex-husband kung masama. Magbabawas ako. Huwag mong pag-usapan ng ganyan si Stella. Kasalanan mo rin. Julian, sabihin mo nga sa akin, maliban sa pagiging bulag na nahulog sa... Ano pa ang mali kong nagawa? Noong sinagasaan niya ang mga binti mo. Lumabas ka, at pinigil ang kanyang sasakyan. Noong pinutulan niya ang buhok mo. Nais niyang gumawa ng kawang-gawa. At ikaw, sinampal mo siya. Tapos sinunog mo siya. Iyan ba ang kwento niya? CJ, wala na akong panahon ipaliwanag sa iyo. Tapos paano noong hiningi niya na i-record ang aking mga pribadong video para ilabas sa birthday party ko? At paano ang pagiging publiko nito? Bakit hindi ka nagsalita kahit isang salita? Natakot siya sa iyo. Sasaktan mo siya. Hindi siya masama ang intensyon.
Amber ex-husband. Hindi ako masama ang intensyon. Sinusubukan ko lang na malalaman mo ang tungkol kay Sofia at sa akin. At magdulot sa akin ng pinsala. Julian Thorne. Sasama ako sa iyo. Hanggat pumapayag ka, nadurugin ko ang mga binti ni Stella. Sampalin siya ng 100 beses, putulin ang lahat ng buhok niya, at balatan ang ninakaw niyang balat, at balatan lahat iyon. Pagkatapos niyan ko lang pipirmahan ang pahayag ng pakikipagkasundo para sa kanya, at saka tayo makakapagsimula muli. Ano ang sabi mo? Sophia Miller. Ano? Kaya mo ba? Paano ka nagiging ganyan kasama? Kapatid ko si Stella. Bayaw ka niya, dapat mas mapagpatawad ka. Hindi ka ba pwedeng mas maunawain? Pag-alis, ay makakalutas ng mga bagay. Bakit mo siya titiisin? Ginoong dating asawa. Ang iyong palapag sa ibaba. Gawa ba sa purong ginto? O may mga diamante? Dahil mahal niya ako. Ikaw, isang kasuklam-suklam na lalaking nagbebenta ng katawan mo. Alam mo ba kung ano ang pag-ibig? Pinatawa mo talaga ako. Ikaw ang tinatawag na santo. Nagtanong kung alam ko ang pag-ibig. Hindi mo siya makakasama kahit sa pagtulog. Ngunit ang dami mong hinihingi kay Sofia. Kahit papaano ay naglaan ako ng pagsisikap sa kama. Sa pagitan nating dalawa, sino ang kasuklam-suklam? Ibaba ko ang kanyang lisensya. Paiikliin din ang kanyang buhok. Pwede mo rin. Siyang Sam Palin. Ang balat na ipinagkaloob mo sa kanya. Ipapatato ko ito. Sapat na yon, tama? Itigil mo ito. Sumama ka sa akin. Julian Thorne. Kung hindi mo magagawa ng eksakto ang aking hinihingi, 2 salita na lang ang masasabi ko. Walang paraan. Sa halip na magtrabaho ka ng ganito kahirap, na nasasayang ang oras mo kasama ako dito, mas mabuti pa na magbayad ka pa para sa pananatili ng kapatid mo. Sa kulungan, makukulong siya ng matagal. Huwag na huwag mong kakalimutan. Dahil lamang sa pagpapakasal mo sa pamilya Thorne noon pa man, kaya't nabuhay ka bilang asawa ng mayaman. Pagkatapos mong umalis sa akin, tutulungan ka ba ng gigolong ito na magbayad ng iyong mga bayarin? Kung magbabayad ka para sa akin, hindi ko problema. Ang diborsyo, ang hindi pagkuha ng pera, ay isang magandang kasunduan para sa iyo. Hello, Zach. Kunin mo ang pinakamalaking media outlet sa Astoria. Mr. Thorne, ano ang iyong iniisip? Ang tanging hangad ko ay mabawi ang aking asawa. Gusto mo bang gumawa ng pampublikong pag-amin? Oo, sige, aayusin ko. Bank card. Ang nakababatang master ng 8 marangal na bahay. Ethan Blackwood. Salamat sa pagpapanggap. Ito ang iyong bayad. Lumayas ka at makipaglaro sa ibang babae. Hindi ako interesado sa iyong mga laro. Paano kung ang may-ari ng larong ito ay ikaw? Ano ang ibig mong sabihin? Sige, Sophia. Ayos lang ako. Ihatid mo si Miss Miller pauwi. Ethan Blackwood. Kung desidido ka sa kapatid ko, lalaban tayo hanggang kamatayan ngayon. Hawakan mo ang kapatid ko. Dumaan ka sa bangkay ko. Liam, naiintindihan mo. Paano kung uminom tayo? Dahan-dahan ko itong ipapaliwanag. Ipaliwanag ano? Kasinungalingan yan. Nakita ko ang ginawa mo, gamit ang aking mga mata. Bakit kailangang ipaliwanag? Kahit ano pa ang sabihin mo. Huwag kang lalapit sa kapatid ko. Liam, ang nakita mo noon ay talagang hindi pagkakaintindihan. Sundin mo ang nakasulat dito, at galingan mo. Galingan mo. Magbibigay ako ng malaking gantimpala. Hindi ko inaasahan. Nahilig mo pala. Heto na ako. Ikaw na salbahe. Nakakainis.
Ethan Blackwood. Anong ginagawa mo? Ako. Pinagbibihis mo ang isang call girl gamit ang damit ni Sofia. Ano ang balak mong gawin? Liam. Makinig ka. Hindi ko yan pakikinggan. Ethan. Alam kong naglilibang ka, at kung kani-kanino ka lumalapit, akin yan. Hindi yan sa akin. Pero kung titingnan mo ang kapatid ko, gusto mo bang mamatay? Hindi yan ang iniisip mo. Ako. Huwag mo akong lokohin. Lalabanan mo ba ang mga iniisip mo? Ginagawa ko. Pero, Talagang hindi. Hindi. Naiintindihan mo? Mula ngayon, hindi ka na kapatid. Lumayo ka sa kapatid kong si Sofia at sa pamilyang Miller. Naiintindihan mo? O harapin mo ang kahihinatnan? Liam. 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 Ano ba talagang nangyayari? Kahit ano pa. Hindi ka pwedeng lumapit sa kapatid ko. Naiintindihan mo? Liam, nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Sumusumpa ako. Sa pagkakataong ito, malinaw kong ipapaliwanag. Kung hindi ko maipaliwanag ng malinaw, simula ngayon, hindi na ako magpapakita sa harap mo at ni Sofia. Bakit mo binigay ang earring mo? Ang hearing ng 8 marangal na bahay. Kahit sino ang makakuha nito. Sa singsing na ito, maaari mong utusan ang lahat ng puwersa sa buong mundo ng 8 marangal na bahay. Iniiwan ko ito dito. Kailangan ko ng pagkakataon upang ipaliwanag ang mga bagay. Liam. Liam. Aking sariling kapatid. Tay. HMPH. Yung mainit na patatas mo, kahit sino ang gusto nito. Ayoko. Tara na. Mag-inom tayo. Kung hindi mo maipaliwanag ito ng malinaw, papatayin kita sa pag-inom. Sige. Bakit mo ako dinala rito? Isang eksena. Na inulit. Kamusta, boss? Ito. Sila lahat ang mga hostess na kinuha ko sa club na ito. Maaari mo silang tanungin kung ano talaga ang binayad ko sa kanila dito. Sabihin mo sa kanya. Noong panahong iyon, binigyan kami ni A. Blackwood ng script at sinabi sa amin na gampanan ito. Ngunit, hindi niya nagustuhan ang aming pag-arte, kaya pinatalsik niya kaming lahat. Ang script, tingnan mo. Sinasabi ng lahat na playboy ako. Na hinahabol ko ang mga babae kahit saan. Diyos ko, hindi totoo yan. Ang una kong pagkakataon ay kasama ang kapatid mo. Ikaw at si Sofia. Ha? Itong script. Liam. 17 lang ako noong taong iyon. Kakausbong pa lang ng pag-ibig. Hindi ko maalam sa sarili ko kung may tunay akong nararamdaman para sa kanya. Noong mga panahong iyon, kandidato lang ako para sa tagapagmana ng 8 marangal na bahay. Alam mo kung anong klaseng impyerno ang kinailangan kong harapin. Hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Paano ko hahabulin ang isang babae? Kabawbawhan. Ano? Kailangan mo ng 10 mahabang taon para kumpirmahin ang iyong damdamin. Teka, hindi. Ikaw ay ang kapatid mo mismo nahulog sa hypocrite na santo na yon. Ganito ako nagdadalamhati para sa kanya. Ano? Kaya sinasabi mo para sa mga ito. Hindi ka nagbago ng isip? Naghirap ako dito. Ngunit hindi ko talaga magawa. Halika na. Umuwi ka. Umuwi ka na. Miss Miller, bilang batang ginang ng pamilyang Thorne, mula sa isa sa mga nangungunang pamilya ng Jingbei, lantaran mong inabuso ang kanilang adopted daughter. Sinisi mo ang isang tao sa self-harm at iniwan mo ang iyong asawa para sa isang male escort sa ibang bansa. Paumanhin.
Anong kahindik-hindik na palabas ito? Julian Thorne, ang santo ng Jingbei, nagsasanay ng budismo, malinis na puso, kaunting pagnanasa. Ikaw ba, maaari ko bang itanong, ay may kakulangan sa sexualidad? At iyon ang dahilan kung bakit ka naghahanap ng katuwaan sa iba? Hinabol ni Thorne ang kanyang asawa. Idineklara ito, hindi niya isasama ang iyong pagtataksil laban sa iyo. Ngunit hindi ka lang naantig, kundi inalipusta mo rin siya. Kasi na 3 taon, sinusuportahan ka ng pamilyang Thorne. Hindi ka ba natatakot na ang pagiging palayaw at mayabang ay gagawing panghinaan ng loob ang santo at makipagdiborsyo? Hoy! Teka. Sandali lang. Pakinggan muna si Sofia. Hindi siya kasing babasagin ng iniisip mo. Julian Thorne. Sa tingin mo ba kaya ni Sophia Miller na hindi lantaran natutulan ang pamilya Thorne, opinyon ng publiko? Sinusubukan mo bang pilitin ako? Sophia Miller, ano ang ibig mong sabihin dyan? Napakalakas ng loob pagkatapos mga liwa? Alam kong binayaran ka ni Julian Thorne. At hindi mo kayang yurakan ang pamilya Thorne ng Jingbei. Pero mas mabuting pag-isipan mong mabuti ang Miller Group na kumukontrol sa kalahati ng shipping sa Asia. Talaga bang sa tingin mo, kaya mong yurakan kami? Ang Miller Group. Nakakonekta rin sa Miller Group. Ang Miller Group. Lahat. Ako ang kapatid ni Sofia, ang kasalukuyang pinuno ng Miller Group, Liam Miller. Lahat. Ako ang kasama ni Sofia. Ang lalaking pinunduhan niya daw. Nandito lang siya, para sa Miller Group. 3 anunsyo. Una sa lahat, aking mahal na kapatid, si Sophia Miller, ay hindi kailangan si Ford gumastos na kahit isang kasing para sa kanya. Pangalawa, ang buwisit na Thor na yon. Upang protektahan ang kanyang adopted sister, ang siyang bumali sa binti ng mahal kong kapatid, ang kanyang adopted sister mula sa pamilya Ford, ay gumamit ng peking sertipiko ng kasal. Sa loob ng 3 taon, ipinaubaya ang kapatid sa emosyonal na pagmamaltrato sa kasal, pagmamaltrato sa isipan, at pisikal na pinsala. Pangatlo, simula ngayon, ang Miller Group at ang pamilya Thorne ay mga sumpang kaaway. Lalaban hanggang kamatayan. At pang-4, si Sofia at ako ay may purong pisikal na relasyon. Ako ay single, siya ay single. Kaming dalawa ay legal at naayon. Sobra naman. Medyo sobra na. Sofia, bakit hindi mo sinabi na ikaw pala ang tagapagmana ng Miller Group? Ako, hindi ko ba sinabi sa iyo? Malaki ang panganib sa stocks. Huwag bumili kung di pamilyar. Mga stocks ito ng Miller Group. Gusto ko lang tingnan ang balita sa Miller Group. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagastos ng malaki. Ano ba ang Miller Group sa'yo? Ako, Sa halip na makialam, mas magandang magbasa ka pa. sa mga taon na lumipas, palagi mo na lang inisip na si Sophia Miller ay galing sa mahirap. Ang pagpapakasal kay Julian Thorne ay ang pag-angat ko sa buhay. Ako, hindi ko lang napansin. Hindi mo naman inalagaan ang mga bagay ko. Noong kaarawan mo, binigyan kita ng custom na Patek Philippe, at hindi mo man lang tiningnan tapos ibinigay mo kay Xuze. Sa loob ng 7 taon, ang mga tea set na binigay ko sa iyo ay lahat mahalagang antigong king na hinanap at binili ko ng mahal. Kahit ang saan na iniinom mo ay eksklusibong blend mula sa kapatid ko. Kahit si Xuze ay nagulat sa presyo. Kahit ang pinakamanhid na tao ay makakakita ng ilang bakas. Ngunit ikaw, palagi mo lang ginagamit ang iyong pagiging masungit para maliitin ako, baliwalain ako. At hanggang ngayon, ginagamit mo pa rin ang mga ganit kasuklam-suklam, maruming taktika para isukot ako. Ano ba ang mahalaga sa iyo? Pasensya na talaga. Humihingi ako ng paumanhin. Ngunit ang isyo ni Stella, kasalanan mo pa rin. Hindi niya sinadyang tamaan ka. Julian Thorne. Sana, kapag nalaman mo ang totoo, tratuhin mo ang iyong mabait na kapatid. Gaya ng pagtrato mo sa akin ngayon. Sofia, huwag na nating isipin na kasuklam-suklam na Perez. Ngayong gabi, sisiguraduhin ko na ikaw ang pinaparangalan. Maaari bang ako ang mali? Hello, Ginoong Thorne. Bumalik ka agad. Nailigtas na si Miss Thorne. Ano? Babalik na ako agad. Sofia, pinalaya ko si Stella. Nagastos ni Julian ang malaking halaga.
Alam ko na ang lahat ng masasamang ginawa sa'yo. Hayaan siyang mabuhay ng maayos sa kulungan. Ay masyadong madali para sa kanya. Palabasin natin siya. At pagtiyagaan natin siya. Kayo na ang bahala. Ayokong marinig ang pangalan ni Stella ulit. Sige. Hoy, Liam. HMM. Bakit mo siya dinala? Akala ko ayaw mong magkita tayo. HMM. Sofia, sa totoo lang, may gusto akong ipaliwanag sa iyo. Nakita ko itong daya sa aparador ni Madam. Gusto mong silipin? Hindi ako pinayagan ni Julian na tawagin siyang darling. Palihim ko lang nagagamit ang pangalang iyon kapag nagsusulat sa diary ko. Ngayon, binigyan ako ng darling ng bracelet. Iyon ang unang regalo niya sa akin. Natuwa ako ng husto. Para sa akin ba ito? Isa lang itong may depekto. Kunin mo kung gusto mo. Salamat, darling. Kukunin ko. Unang beses kong gumawa ng sabaw. At nasunog ko ang kamay ko. Pero sabi sa internet, ang daan patungo sa puso ng lalaki ay sa pamamagitan ng tiyan niya. Sofia, kaya mo yan. Kamusta? Masarap ba? Para sa akin, kailangan lang ng pagkain para mapuno ang tiyan. Kung may libre kang oras, dapat kang kumopya ng mga banal na kasulatan at pagbutihin ang iyong isipan. Ayaw ng darling na. Nag-aaksaya ako ng oras sa pagluluto. Baka nag-aalala lang siya sa akin. Katulad ng pag-aalala ko sa mahinang sikmura niya. Ang puso ko. Anong nangyayari? Julian, hindi kita mahal. Sinabi mong mahal mo ako, Ngunit hindi na kita mahal. kaya hindi na talaga siya nagmamahal sa akin. Julian, sa wakas nakabalik na ako. Julian, miss na kita sobra. Miss mo ba ako? Alam ko na ang lahat. Alam kong sinubukan mong iligtas ako. Ginamit mo ang kalahati ng yaman ng fort. At alam ko, malalim ang pagmamahal mo sa akin. Ako, Julian, hindi tayo magkadugo. Magkasama tayo. Okay lang ba? Stella. Nasa ibang bansa pa si Sofia. Hahanapin ko siya. Ano ang ibig mong sabihin? Nang pakasalan mo siya, naalala mo ako. Sa wakas umalis na siya, babalik ka sa kanya, mahal mo siya, di ba? Stella. Kapatid mo ako. Huwag. Julian, gusto kong makasama kita ngayon o magpapakamatay ako sa harap mo. Huwag. Kung gayon, mangako ka sa akin. Ilabas mo ang kutsilyo. Nangangako ako sa'yo. Julian, sa wakas, akin ka na lahat. Ethan. Ginoong Blackwood. Dinala ko sa'yo ang iyong pinakamahalagang kayamanan. Binibining Miller. Dito nakalagay ang kay G. Blackwood. Pinakamalaking sikreto sa nakalipas na 10 taon. Tingnan mo. Ngayon, binugbog ako ng isang babae. Mukha siyang astig, tinatamaan ako ng backlight. Mas astig pa siya kaysa sa akin. Sa tingin ko, nahuhulog na ako. Nasisuklam ako sa mga inutil. Tulad mo, puno ka ng kasamaan. Sayang lang ang mukha mo. Sofia, naaalala mo ba 10 taon na ang nakalipas? Sa Northwood High, ang bully sa paaralan na binugbog mo.
Yuri. Halika na. Samahan mo akong manigarilyo. Ikaw nga. Ako nga. Miss Miller, unang pagtatapat ko noon, sinabi mong masama ako, na hindi mo kukunin kahit isang aso na tulad ko. Pero ang cool mo noong pinapagalitan mo ako. Sa tingin ko mas gusto kita ngayon. Miss Miller, pupunta ako sa ibang bansa para gumawa ng malaking bagay. Pagbalik gagamitin ko lahat ng aking naabot para lang makita kang nakangiti sa akin. Pero Ethan, naaalala ko, hindi ka naman dati ganito. Kaakit-akit noon, hindi ba? O baka naman, hindi lang maganda ang taste mo noon para mahulog sa isang obra maestra tulad ni Julian sa loob ng 7 taon. Sofia, bumalik na ako. Halos ikamatay ko to. Kailangan kong bumalik para makita ang ngiti mo. Kaya lumaban akong mabuhay. At mumiti ka. Gayunpaman, hindi para sa akin. Mahal mo ang iba. Huli na ako. Kainis na Julian. Julian, bagay ba sa akin itong damit? HMM. Pakibuklod mo to para sa akin. Sige po. Uy, mahal. Tingnan mo, yung damit na iyon, bumagay sa bracelet na binili mo. Hindi mo gusto. Okay lang. Stella, andito ka rin? Anong coincidence? Itong masipag na lalaki. Boyfriend mo siya, di ba? Hindi siya boyfriend ko. Huwag kang kung ano-anong sabihin. Siya ang tunay kong kapatid. Yuri, kung ang isang tao na, akala niya ay laging tama, bigla na lang malaman isang araw, nanalin lang siya ng minahal niya, at pinagkakatiwalaan higit sa lahat, at ang panlilin lang na ito ang naging dahilan. Para gumawa ng mga kakilakilabot na bagay, labag sa prinsipyo at pananampalataya niya. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa kanya? Sa taong pinakamamahal at pinagkakatiwalaan niya? Kung ako, personal, masasaktan ako. Mas wasak siya kaysa sayo. Hindi siya boyfriend ko. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Kapatid ko siya talaga. Ang aga mo namang dumating. Siya ang asawa ko, si Julian. Hindi ba't mukhang guwapo? Oh, Julian, natakot akong baka. Magchismisan sila sa likod ko. Huwag ka magagalit sa akin, ha? Ngayon natatakot ka ng aminin, sa harap nila. Paano mo haharapin? Si mama at papa mamaya? Ako. Ginoong Thorn. Nakita ko na, video ng dashcam. Mula 3 taon na ang nakalipas. Halika, tingnan mo. Julian, saan ka pupunta? Bakit ngayon lang nahanap ang video? Kinabukasan matapos ang aksidente, si Miss Thorn ay naglipat ng malaking halaga sa may-ari. Kaya ang may-ari ng sasakyan ay itinago ang video. Ginoong Thorn. Natagpuan ng kahina-hinalang transaksyon. Kung nais mo sanang imbestigahan, matagal mo na itong mahahanap, 3 taon. Hindi ka ba naghihinala noon pa man, Miss Thorn? O sadyang ayaw mo lang? Harapin ang katotohanan? Stella. Stella. Bakit ka naglipat ng ganito kalaking pera? Nagbibigay ako sa kawang gawa. Walang malaki doon. Ginoong Thorn, hindi mo ba kayang harapin ang tunay na ugali ni Miss Thorn? O hindi mo kayang harapin ang pinsalang idinulot mo sa madam? Julian, ano ba ang tinitingnan ninyo? Hindi ko ba pwedeng makita rin? Wala. Sekreto sa negosyo. Stella, samahan mo muna ako sa isang lugar. Siyempre, sasamahan kita kahit saan, Julian. Uminom ka ng tubig. Salamat, Julian. Anong inumin to? Parang alak ang lasa. Hindi ko alam. Binigay lang ito ng kaibigan ko. Hindi ko gusto. Inumin mo lahat. Masarap naman pala. Hindi ba sabi mo hindi ka makainom?
Isang baso lang ay nakalasing ka na? Oo, pero inumin to, hindi alak. Paano ako lalasi? Sa inuming ito, naghalo ako ng 104 na proof na whiskey. Kahit walang lasa ng alak. Nandoon pa rin ang alak. Julian, hindi ko alam ang nangyari. Hindi ako nagsinungaling. Kailangan mo akong paniwalaan. Julian, wala akong intensyong magmaneho ng nakalalasi. Pinilit nila akong inumin to. Isang higop lang ang ginawa ko. Hindi ko alam na ganoon pala kaina ang tolerance ko. Isang higop lang ay nakalasing na ako. Kailangan mo akong paniwalaan. Alam mo naman yan. Ano man ang sabihin mo, palagi kitang paniniwalaan. Tingnan mo ang paligid. Familiar ba? Julian, bakit mo ako dinala dito? Sumpaman. Sinira ng kapatid niya ang binti mo, hindi ka na makakasayaw. Ang walang hiya, nilinlang ka niya. Paano siya nakapagsinungaling sa'yo ng ganyan? Halos mapatay ko siya. Pero, noong gusto kanyang pakasalan, masaya ka pa rin. Natakot akong umiyak ka kapag nalaman mo ang totoo. Sumpaman, ano ang gagawin ko? Lahat sa pagitan namin ni Julian. Alam mo lahat. Sofia, ang buong mundo ko. Hindi kailanman kahit minsan iniwan ka. Alam ko ang totoo, pero nag-alala ako. Kung sinabi ko sa iyo ang mga yon, mas lalo kang magagalit at malulungkot mamaya. Kaya hindi ako naglakas loob na sabihin. Sofia, lubos akong humihingi ng tawad dito. Napakagago ko. Nakikita mo ba yung pedestrian sa unahan? Saktan mo siya. Saktan mo siya gaya ng pananakit mo kay Sofia hanggang sa maduraj ang mga buto niya. Maniniwala ako sa'yo. Julian, ako. Saktan mo siya. Kaya ko yan. Kaya, noong sinaktan mo si Sofia, ganito ka ba? Walang pag-aalinlangan. At walang preno? Hindi, Julian. Nagpreno ako noon, pero huli na. May mga bakas ng preno sa eksena. Kung di ka naniniwala, tingnan mo. Dahil lang, takot na takot ako. Kaya di ako naglakas loob manatili. Oo, nagpreno ka nga. Tapos tinutok mo ang kotse, diretso sa mga paa niyang sumasakit, at diniretso mo ng walang pag-aalinlangan. Paano mo nalaman? Hindi totoo yan. Ang ibig kong sabihin, hindi ko ginawa. Tungkol sa video na ito. Siguradong napanood mo, di ba? Oo, totoo na sinaktan ko siya. Pero Julian, takot ako na baka kunin ka niya. Natatakot akong mawala ka. Julian, lahat yan dahil mahal kita. Palagi kong inakala na. Akala ko, lahat ng ginagawa mo ay para sa akin. Kahit nasasaktan mo si Sofia. Inisip kong kasalanan ko. Ngunit nang muntik mo nang mabangga, yung pedestrian kanina. Napagtanto ko. Na niloloko ko lang ang sarili ko. Stella. Sira ka talaga hanggang buto. Tinuro ko na ito sa iyo noon. Kapag nagkamali ka, panagutan mo ito. Simula ngayon. Tapos na tayo ng tuluyan. Julian, mga dahilan mo lang yan. Pupunta ka kay Sofia, di ba? Mahal mo na siya, di ba? Oo, hahanapin ko siya. Pauwiin ko siya. Julian, hindi na siya babalik. Babalik siya. Dahil mahal niya ako. Kung nilinggan ako, tiyak na babalik siya. Julian, anong nagpapatibay ng loob? Nakalimutan mo na ba lahat ng masamang ginawa mo sa kanya para sa akin sa mga taon na ito? Kaarawan ni Stella, sasama ako sa kanya. Uminom ka ng gamot sa sakit. Ayaw sa'yo ni Stella. Simula ngayon, huwag ka nang pumunta sa mga salo-salo namin. Naaalala mo ba ang nangyari? Hindi na babalik si Sofia sa pagkakataong ito. Julian, ako lang ang palaging sasama sa iyo. Ako lang ang hindi ka iiwan.
Bukas na lang, ipapadala ko ang mga bodyguard sa inyo para sa kasal. Kaya mo ba? Ang posisyon ng panganay na anak ng pamilyang Thorn, hindi ba yan ang laging gusto mo? Hello, Itay. Si Stella ay uuwi bukas para samahan ka. Ang kasunduang pag-aasawa na binanggit mo ay sinangayunan ko para sa kanya. Hindi ba't kinamuhian mo ang ikawalong anak ng pamilyang Xu dahil sa pagiging babaero at tinanggihan mo siya? Tama ka. Ang kasunduang pag-aasawa sa pamilyang Shu ay magpapalaki sa Thorn Group bilang panganay na anak ng Thorn family. Para sa kapakanan ng pamilya, kailangan niyang mag-ambag. Mag-book ka ng flight papuntang Aridia ngayong gabi. Isasama ko pa uwi si Sofia, dahil pinili ni Madam na hiwalayan ka. Bakit hindi mo na lang siya pakawalan? Nakalimutan mo na ba kung kaninong assistant ka? Opo, ako nga po ang inyong assistant. Pero tao rin po ako. Nakita ko po ang ginawa ninyo kay Madam. Lagi ko pong tinatakpan ng mga pagkakamali ninyo. At nahihirapan na po ang aking konsensya. Ano po ba talaga ang tingin ninyo kay Madam? Kapalit? Kagamitan? O kasangkapan lang sa inyong kagustuhan? G. Thorn. Pakisabi ko po, tanggalin niyo na po ako. Hindi ko matiis ang amoy ng karne. Kung kasama mo ako, gulay lang ang pwede mong kainin. Nat, CJ. Huwag sayangin ang pagkain. Masama iyon sa karma. Pero allergic ako sa bell peppers. Uminom ka na lang ng gamot, huwag ka ng drama. Sir, gusto niyo po ng tubig? Julian ay allergic sa mangga. Huwag na kayong bumili ng mangga dito. Iinumin ko na lang ito. Huwag kang mag-alala, hindi ito masasayang. Mayroon po ba kayong mango juice? Opo. Sofia. Tingnan mo. Sinira ko na ang mga panata ko para sa'yo. Julian, susubukan mo ba akong talunin sa pustahan? Kung ma-inlove ka sa akin, ibibigay mo ang kontrol ng buhay mo sa akin. At kalahati ng kama. Kaya mo ba? Matagal na akong nanumpa na putulin ang lahat ng pagnanasa. Kung hindi ko yon susundin, mapupunta ako sa walang hanggang kaparusahan. Talo ka na. Paano kung matalo ka? Nasa iyo na ang awa mo. Sofia. Hindi pa tapos ang pastahan. Hindi mo ako pwedeng iwan. Sofia, alam mo. Halos. Napatay ko si Julian gamit ang sarili kong kamay. Pero naisip ko, kung napatay ko siya gamit ang sarili kong at talagang namatay siya, ikaw ay mabalo. Mas malulungkot ka pa, mas masasaktan. Labis akong nag-alinlangan noon. Nais ko na ako ang mamatay. Salamat na lang sa sandaling ito, natapos na ang lahat.
Natuklasan mo rin ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi tulad ng inaasahan ko, hindi ka umiyak. Umorder ka ng 6 na escort, uminom ng 8 case ng beer, at ang cool mo pa rin dahil handa kang tumingin sa ibang lalaki. Tumingin ka na lang sa akin ngayon. Kung tatakbo ako palayo sa'yo muli, hindi na ako si Ethan Blackwood, sumpa ko. Sophia, pagkatapos ng 10 taon ng liham pag-ibig at lihim na paghanga, bibigyan mo ba ako ng isang pagkakataon? Elvenet. Oh. Hindi ba't si Mr. Thornyan? Bakit ka nasa bahay namin? Napunta ako para iuwi si Sofia. Pakiusap. Pakikita mo siya sa akin. Nasa loob siya. Puntahan mo siya. Gayunpaman, kailangan kitang bigyan ng babala. Kapag pumasok ka, siguraduhin mong hindi ka magsisi. Ethan. Nangangati ka ba? Oh, tigilan mo na. Julian, baliw ka. Wala na tayong relasyon. Tapos na tayo. Hindi ako pumayag sa diborsyo. Sofia, para sa lahat ng nagawa ko, babalikan ko lahat sa'yo. Umuwi na tayo. Umalis ka. Dagdag kompensasyon. Julian, anong klaseng kompensasyon to? Malaking pabor. Dati kitang gusto. At baka naantig pa ako sa maliliit mong kilos. Pero ngayon, sa akin, stranger ka na lang. Huwag mo na akong guluhin. Nagsimula na ako ng bagong buhay. Ang bagong buhay mo ay kasama ang playboy na ito? Mas malinis pa siya sa iyo. Sofia, minahal mo ako ng 7 taon. Hindi ako naniniwala na mahuhulog ka sa iba at bibitaw ka sa akin agad. Hindi naman ako yung tip na basta na lang sumusuk. Ang pagmamahal ko sa iyo ay parang lobo na puno ng tubig. Sa mga taon na ito, para malinisan si Stella, sa pananakit sa akin, nilinlang mo ako para pakasal tayo. Noong may lagnat akong 104, iniwan mo akong mag-isa at walang malay sa bahay para lang sagutin ang tawag niya. Sinampal ako ng 100 beses at pinutol ang buhok ko. Kinuha mo ang balat ko para sa kanya, para hindi siya magkapeklat. Lahat ng ito. Ang lobo na iyon ay punong-puno na ng butas. Matagal nang nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Julian, hindi na kita mahal. Sofia, nabulag ako sa lahat ng nangyari. Pangako, magbabago ako. Pero hindi ka basta makakahanap ng iba para lang ipamukha sa akin. Hindi na lang tayo umuwi at subukang ayusin ito? Juliet, kung maglakas ka, nasaktan siya. Basag ang kamay mo. Juliet, kung ikaw, maglakas loob na hipan siyang. Sisirain kita. Hindi para ipagmalaki ka. Mahal ko talaga si Ethan. Minahal mo ako ng 7 taon. Hindi ako naniniwala na maaari ka lang magmahal ng iba kaagad. Hindi ba't isang tingin lang? Para mahulog ako sa iyo. Julian, narinig mo na ba ang kasabihan? Mukhang maganda ang sinuman sa tamang liwanag. Ang aking pag-ibig ay masigasig para sa sinuman. Julian, hindi ka lang ang lalaki. Sa mundo, may iba pa. Uy, Sophia, nag-update ang palabas mo. Halikan mo ako. At aalis na ako. Tara na. Masakit ba siya nang makita niya ako kasama si Stella? HMPH, anong nangyayari? Hindi mo matanggap ito? Wala ito kumpara sa mga kakilakilabot na bagay na nagawa mo. Magbabayad puri ako. Sofia, hindi mo ako maaaring tanggihan ng pagkakataong makabawi. Tama. Allergic sa berdeng sili. Masakit din ang kanyang mga tuhod. At higit pa rito,
gising ka na? Halika, kumain ng agahan. Masarap ba? Nagising ako ng alas 5, ng alas 5 ng umaga, para lang gawin ito. Mas gusto niyang kumain ng vegetarian porridge. Gagawin kita, kusang bumalik sa akin. Sofia. Naghahanda ako ng paborito mo. Sofia. Binilhan kita ng beef panini na pinag-usapan mo kahapon. Hindi kumakain ng baka si Sofia. Naghahanda ako ng paborito mong porridge. Julian, ang taong gusto ng plain porridge ay ikaw, hindi ako. Ikaw ang gusto ng veg porridge. Hindi siya. Seth. Binili ko. May tinik ang rosas. Paano mo hinayaan na? Kaya niya itong gawin? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang pinakamahusay na Masius. Talaga sa lungsod. Sabi ng forecast, uulan ngayon. Naghahanda ako. Mahusay ang ginagawa mo. Babayaran kita mamaya. Tungkol sa bayad, kung gayon, buks na natin yan pag-uusapan. Sa gabi, mas pagagandahin ko pa ang pakiramdam mo. Hoy! Biro lang. Halika na. Ibang binti. Ang ibig kong sabihin, Ginoong Thorn, para kanino ang iyong mga malungkot na pag-arte? Og. Ay, tingnan mo. Ang asanto, ay. Bumisag sa pangako. Liam, tulungan mo ako, pakiusap. Hanggat makukuha ko si Sofia na bumalik sa akin, gagawin ko kahit ano pa ang hiling mo. Umalis ka. Hindi ko hahayaang ang kapatid ko bumalik pa sa impyerno mo. Liam. Ginoong Miller. Nagkamali ako sa nangyari. Kung hindi mo ako matiis, saktan mo ako. Kung hindi pa sapat, hindi pa sapat. Ibibigay ko sa iyo lahat ng yaman ng pamilya ko. Talaga. Sige na nga. Bibigyan kita ng pagkakataon. Mag-book ka na. Gagawa ako ng pagkakataon para magkita kayo ni Sofia na parang unang beses. Kung hindi mo magagamit ang pagkakataong ito, umalis ka na pabalik sa syudad mo. Maraming salamat. Lasingin natin si Liam hanggang hindi na niya mahana ang daan pa uwi. Liam, bilisan mo. Halika na. Anan, Liam, bakit siya nandyan din? Sino nga bang nakakaalam? Titingnan ko. Paumanhin, Santo. Nasa bar ka. Bakit siya ang iniinom mo? Sa ganitong lugar. Alak ang dapat. Sinabi mo, natutulungan mo ako. Ano? Susubukan mong panatilihin ang iyong pagkasanto? Hindi ka bababa mula sa langit. Para sa kapatid ko? Anong ginagawa ni Liam? hindi ko alam. Hindi niya tayo sasaktan. Ethan, halika rito. Halika.
Kahit na, nagkamali ang asanto natin dito. Nagkamali. Kung kaya niyang, itama ang kanyang mga pagkakamali. Hindi natin pwedeng tanggihan, nabigyan siya ng pagkakataon, di ba? Kaya, bilang pagdiriwang sa ating asanto, sa paglabag ng ating asanto dito sa kanyang panata, mag-toast tayo. Sofia. Naaalala mo pa? Tayo. Hoy! Ethan! Anong balita, Ethan? Ethan! Ethan! Liam! Bakit ka nakatayo dyan? Liam, halika tumulong. Ethan! Hoy! Ethan! Hoy! Ethan, ayos ka lang? Anong nangyari? Kailangan mong gumising, Ethan. Sunog, sunog, sunog. Sunog, takbo. Ethan! Sunog, Ethan! Dahan-dahan na. Hoy! Sofia. Og, gising ka na? Napakaswerte mo. Buhay ka pa pala. Nasaan si Sofia? Sa kabilang kwarto. Inaalagaan si Ethan. Hoy Thorn, sabihin mo nga. Nagpakabait ako noon para bigyan ka ng pagkakataon. Pero wala ka namang silbi. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ako ang nagsimula ng ako ang nagpasiklab. Nilagyan ko ng kung ano ang inumin ninyo ni Ethan. Sa gitna ng krisis, pinili ni Sofia si Ethan. At ikaw naman. Hindi man lang mapansin. Bakit mo ginawa yon? Bakit? Siyempre, para makita mo, ikaw na walang kwentang basura na iwanan. Julian. Para sa kapatid mo. Sinaktan mo ang mga binti ni Sofia. At nilinlang mo siya sa peking kasal, sa loob ng 3 taon. Pinanood mo siya, habang pinutulan ng buhok ang kapatid mo. Sinampal siya, at binigyan pa ng skin graft. Sa meditation room, ginagawa ang maruruming bagay, sa harap ng larawan ng kapatid mo, hayaan mong makita niya. Thorn. May kapatid ka. May kapatid din ako, sa Diyos. Ang kapatid mong baliw? Nakita ko siya, ang ikawalong anak ng pamilyang Xander. Hindi pa rin sapat, di ba? Hahaha, pero okay lang, huwag kang mag-alala. Pinili ko na siya ng iba, isang matandang mahigit 50. Nakapagdala na siya ng 3 babae. HMPH. At huwag kalimutang bayaran, ang pinsala sa club, $20 milyong. Ay, oo nga. Tandaan mong kainin. Ang prutas na binalatan ko para sa'yo. Oy, Pakainin mo ako. hindi ba kita pinapakain? Pakainin mo ako ng ganito. Huwag na natin siyang imbitahin. Nakakasira siya ng paningin.
Dahil nakakasira siya ng paningin, gusto kong mawala na ang lahat ng pag-asa niya. Ibalik si Sofia, ibalik mo siya. Kahit ano, may bibigay ko sa'yo. Ano ang ipapalit mo? Mga shares sa Thorn Corporation. Lupa sa Northgate. At mga ari-arian ko sa ibang bansa. May bibigay ko ang lahat. Kahit ano, basta maibalik mo sa akin si Sofia. Isa ka lang gigolo. Lampas ito sa iyong kakayahan. Lene, maaari kang dumalo sa kasal ko. Pagkatapos, malaman mo ang sagot. Sigurado siyang may damdamin pa rin siya sa akin. Basta mapatunayan ko na ako lang ang makapagbibigay sa kanya ng pinakamagandang kinabukasan. Siguradong babalik siya. Ang mga bagay na inihanda mo, handa na ba? Kailangan ko siyang bigyan ng pinakamahusay. Bigyan mo siya ng pinakamaganda at malaking kasal. Ang mga gamit. Nauubos na lahat. Anong sinabi mo? Ang batang master ng 8 houses ay magkakaroon ng kasal sa lalong madaling panahon gaya ng alam mo. Ang 8 noble houses ang kumokontrol sa kalahati ng pandaigdigang sentro ng ekonomiya. Lahat ng gamit pang kasal ay hindi na makuha sa pagrenta o pagbili. Nakareserba para kay ang batang master. Paano naman ang singsing? Huwag mong sabihin na lahat ng singsing sa buong bansa ay nireserba rin ng batang master na ito. Mayroon pang mga singsing na available. Ang batang master na ito, tila, ay hindi gumawa ng singsing. Ivan. Ngayon, ipinagkakatiwala ko ang kapatid ko sa iyo. Alagaan mo siya. Kapag sinalubong mo siya, kahit saang dako, hindi kita patatawarin. Liam. Mula ngayon, ang buhay ni Sofia, ang siyang buhay ko. Teka. Sofia Miller. Hinggil sa buhok ni Stella ito, ako mismo ang gumupit nito ng personal para humingi ng tawad. At ang mga bagay na ito, ₱2,555 love letter ang nakolekta ko. Sa loob ng nakaraang 7 taong pagsasamahan, araw-araw kong nadama ang pag-ibig kong muli para sa iyo. Ako, si Julian Ford, nanunumpa sa harap ng mga Diyos. Nasimula sa araw na ito, pangangalagaan at mamahalin kita. Hindi sa iyo, upang hindi ka na makatanggap pa ng sakit. Nagkamali ang Ford, nararapat siyang parusahan. Mahal ko. Umuwi na tayo. Sige na. Ang singsing na ito, ang pinakamahal na nahukay ko sa buong island. Mula ngayon, araw-araw, ang pinakamaganda para sa iyo. Pakasal muli tayo. Hindi ba? Sofia. Sofia. Julian Thorne. Stella Thorne, ang tabing ng kahihiyan na ito. Gaano katagal mo pa itatap? Kung wala ka, ano siya sa akin? Wala siya. Mula simula hanggang wakas, ang nanakit sa akin ay palagi ka. Hindi ko sinasadya, nasaktan ka, gusto ko lang. Ano lang iyon? Para lang tulungan ang adopted mong kapatid na sinadyang baliin ang mga paa ko. Makatakas sa parusa, ginamit mo ang nararamdaman ko para sa iyo. Gamit ang 2 peking kasal. At niloko mo ako ng 3 taon. Gamit ang pagiging madre bilang dahilan. Umiwas sa pakikipagtali sa akin. Sa kwarto ng meditasyon, ginagamit ang mga litrato ng iyong adopted na kapatid. Lihim mo akong kinunan ang mga pribadong video ko para gamitin ang mga iyon para takutin ako. Hindi ito ang mga krimen ni Stella Thorne. Nang ang adopted mong kapatid, paulit-ulit, ay sinubukan akong patayin. Ibinilanggo mo siya sa isang araw lang, tapos pinuputol mo ang balat ko para sa skin graft niya. Julian Thorne. Hindi mo man lang karapat-dapat ang aking pagkamuhi. Ang tanging hiling ko lang ay, sana hindi na lang kita nakilala. Hindi ko na kaya to. Kaya ba ng isa talagang gawin lahat ito
Paano niya? Kaya pa rin pasukin ang kasal. Isang debotong Buddhist, sa kwarto, sa likod ng asawa niya, kasama ang adopted niyang kapatid. Hindi ba siya takot sa impyerno? Masyadong mabait ang anak ni Miller. Kung ako ang tatanungin, 10 kamatayan ay hindi pa sapat. Ay, nadarama ang kahihiyan. Hindi makatagal manatili. Umalis ka na lang, mga taong tulad. Karapat dapat mag-isa. Huwag nang manaki ng mga inosenteng babae. Hindi, teka lang. Kailangan siyang ikulong ang masama niyang kapatid. Ikulong magpakailanman. Hindi ang isa, ang pinapayagang lumabas. Hahaha. Manahimik kayong lahat. Sophia Miller. Asawa kita, magpakailanman. Pinag-ibig mo ako sa loob ng 7 taon. Kaya kitang pag-ibigin sa loob ng 7 taon pa. Kung magpapakasal ka, kasal ngayong araw, talaga. Gagawin ko na byuda habang buhay. Julian Thorne. Ano ang nangyayari? Ethan Blackwood. Isa ka lang ordinaryong gigolo. Kung ikukumpara sa Thorne Corp, isa kang langgam, wala kang halaga. Kung talagang gusto kitang sirain, hindi ka mapoprotektahan ni Miller. Mas mabuting mag-isip ka ng mabuti. Isakripisyo ang kinabukasan para sa isang babae. Sirain ang natitirang buhay mo. Kung ang babaeng iyon ay si Sophia, kahit ano pa ang natitirang buhay ko, gagawin ko ito magpakailanman at higit pa. Huwag kang magsalita ng mayabang. Mula pagkabata, pinakinggan ko ang lahat, maliban sa payo. Kung hindi ka, may iba pa. Huwag mo kaming istorbohin. Magpapatuloy ang aming kasal. Sige. Subukan mong magpakasal. Gawin mo lang ang makakaya mo. Ito. Hindi ang hinahanap ko. Paano ito nangyari? Tagapagmana ng singsing ng 8 noble houses. Ethan Blackwood, ang mistiko, pinuno ng 8 noble houses. Sophia. Noong 2016 na, sa ibang bansa, para lang sa singsing na ito. Gamit ito, makakamtan mo ang anumang pinagnanasaan mo. Pwede ko bang gamitin ito? Upang mapangiti ka. Miss Sophia, pansamantalang aalis ako. Para sa isang malaking bagay. Pagbalik, gamit ang aking makakamtan, pangingitiin kita. Imposible. Hindi pwede yan. Ginoong Thorne, 60% ng pag-aari ng kumpanya ay naaga ng basta-basta ng hindi kilalang grupo. Ang lupa sa kapital ay nawala na rin. At saka, ang mga ari-arian mo ay na-freeze at ipinagbili dahil sa biglang utang na lumitaw. Ginoong Thorne, ang pag-aari mo dito, lupa sa kapital, ari-arian sa ibang bansa, iniutos sa akin ni Master na maghintay sa'yo. Julian Thorne. Ano bang akala mo? Na ang mga walang kwentang bagay na to ay kapalit ng babaeng 10 taon kong pinaghabulan at nais ibigay ang lahat. Julian. Julian, nakikita mo, hindi ba? Ayaw na ayaw. Sa'yo talaga siya. Pag pinatay mo ako, lalo kanyang ayawan. Ako lang, ang tunay na nagmamahal. Pakiusap, iligtas mo ako. Ayoko, magdusa sa kanya, hindi na ako. Magpanggap na tagapagmana, pakasal na tayo. Pwede ba, Julian? Nagkamali ako. Lumayas ka. Ay. Nakakadiri ka. Julian. Lagi mong sinasabi ang karma. Karma. Kung walang sanhi, magkakaroon ba ng epekto? Sophia Miller. Kung wala ka, maayos ang lahat. Julian. Hindi ko sinasadya. Julian. Stella Thorne. Sa pagkakataong ito, walang makakapagligtas sa'yo. Leo, sumunod ka sa akin.
Ethan Blackwood. Umiti ako. Tapos ano? Wow! Ha? Julian, huwag. Hello. Ako si Julian Thorne. Isusuko ko ang sarili ko. Ginoong Blackwood. Ako, gusto talaga kita. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Hindi ako interesado. Kung maglakas loob kang ipakita ang iyong mukha sa harap ko muli, babayaran mo ito. Pagsisisihan mo ito. Oh, mahal, ito ay pagpapahirap. Ang mga bagay na ginagawa ko noong bata pa, hindi ko na magawa ang mga ito. Young Master, ayos lang. Professional ako. Kung gusto mo akong saktan, okay lang din. Dagdag lang. Ang bayad. Talaga? Kaya sa dagdag na bayad, maaari kitang saktan kahit anong gusto ko. Madam, pakiusap, wag mo akong masyadong pahirapan. Kung masaktan ako, kakailanganin ko ng 10 beses na bayad. Okay lang. Lahat naman yan manggagaling sa kanya. Basura. Aray, Wala akong mas kinamumuhian kaysa sa mga taong tulad mo. Puno ka lang ng masasama at malisyosong paraan. Sayang naman, ang iyong magandang mukha. mahal, nagkamali ako, huwag mo na akong saktan. Ano ang mali kong nagawa? Ako. Kasalanan ko talaga siguro. Kung hindi, mula sa 10 taong liham ng pag-ibig, hindi mo sana pinili ang pinakauna, unang kabanata, para lang palabasin ako na gawin ang eksenang ito. Kaya nagkamali ako. Mabuti naman at alam mo, Pero ano ba talaga ang mali kong nagawa? dahil napakatapat ang pagtatanong, maaawa ako at sasabihin ko sa iyo kung ano mismo ang mali mong nagawa. Ethan Blackwood. Kung maglakas loob kang pumasok sa kwarto ko, habang tulog ako muli, matutulog ka sa study room ng 6 na buwan. Sige na, naintindihan ko. Hindi na ako papasok sa kwarto mo muli. Young Master, mabababa talaga ang estado mo sa bahay. Kapag tulog si Madam, hindi ka man lang makakapasok sa kanyang kwarto.